Natapos tayo sa nakaraang chapter kung saan ay napatigil ang lalaki at hindi makapaniwala ng gamitin ng ating bida ang kanyang goblin upang harangin ang kanyang atake. Bukod pa dito ay hindi man lang ito napinsala, habang ang magkamukha naman ay nakangisi na tila ng aasar. Mungkahi pa ni Kim sa lalaki na bakit hindi na lang nila pag-usapan ito ng maayos. Matapos nito ay lumipat ang panel kung saan ipinapaliwanag ang Semyong Group, isa itong malaking pandaigdigang kumpanya na nakabase sa Korea. Ginagawa nila ang iba't ibang uri ng produkto mula sa mga sasakyan at cellphone hanggang sa mga semiconductor, kaya't ang makapasok bilang empleyado dito ay itinuturing na malaking tagumpay sa buhay. Ngunit ngayon, heto siya sa loob ng silid ng ospital habang nakatitig sa walang malay na anak ng chairman ng naturang kumpanya. Hindi makapaniwala si Kim na dahil lamang sa isang laro ay ganito ang sasapitin nito. Matapos nito, tuluyang nang binasag ng lalaking kaharap niya ang katahimikan. Tinanong niya ang ating bida ng direkta kung totoo bang inatake ang dalaga ng isang level 80 monster sa loob ng isang hidden dungeon. Nang marinig ito, natarante si Kim at halos hindi makapagsalita, dumaloy sa kanyang noo ang pawis habang pilit na nag-iisip ng sagot, sinang-ayunan niya ang sinabi ng lalaki, at nabanggit niya ng pautalutal na marahil ay dahil yun sa pag-atake ng halimaw kaya ito nagkaroon ng trauma, na naging sanhi nito sa pagkawala ng malay. Ngunit hindi kumbinsido dito ang lalaki, sa matalim na tinig, mariin niyang tinanong kung paano nakatakas ang ating bida gayong level 3 pa lamang siya noon, samantalang ang dalaga na nasa level 40 ay nauwi sa ganoong kalagayan. Natatarantang sinabi ni Kim na na-promote siya sa isang hidden class at himalang nakatakas, dinagdag pa niya na sadyang sinwerte lamang siya, at dahil sa biglaang bugso ng konsensya, inamin niyang ang dalaga sana ang karapat-dapat na magkaroon ng naturang class at hindi siya. Sa isip ng ating bida, na ginawa na ng mga doktor ang lahat para sa babae, ibinigay nila ang pinakamahusay na pag-aalaga dito, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ito magising, kung siya ang nasa kalagayan ng dalaga, alam niyang matagal na sana siyang patay. Nagtatakang sinabi ng lalaki na kahit alam niyang ang isang level 3 player ay nakatakas matapos ma-promote sa hidden class, batid niya na ang ganitong uri ng promotion ay hindi nagbibigay ng pagiging immortal o hindi matatalo. Dahil dito naguguluhan pa rin siya kung paano nakaligtas ang ating bida. Walang nasabi si Kim kundi isang pilit na tawa habang kinakamot ang ulo, pagkatapos ay maingat siyang nagtanong kung may posibilidad pa bang makarecover ang dalaga, ngunit mariing sumagot ang lalaki at binalaan siyang maghinay-hinay sa pananalita, sinabi niyang hindi pa ito patay, kundi walang malay lamang. Ipinaliwanag din niyang kahit ang pinakamahusay na mga doktor ay hindi maipaliwanag kung bakit hindi pa rin ito nagigising, sa ngayon ay wala na silang magagawa kundi maghintay. Dahil sa narinig, bumagsak ang ekspresyon ni Kim, habang tinitigan niya ang dalaga ay napabulong ito na kung gayon ay wala silang magagawa kundi umasa na magising ito. Ngunit may naisip siyang kakaiba, sinabi niya sa lalaki na kung sa loob ng laro nangyari ang pinsala, baka sakaling sa pamamagitan lang din ng laro ito magising. Dahan-daang inayos ng lalaki ang kanyang salamin at sinabihan si Kim magpatuloy sa pagpapaliwanag. Dahil dito, nagsimulang magpaliwanag pa ang ating bida. Ikinwento niyang minsan ay may nabasa siyang artikulo mula sa Amerika tungkol sa isang taong nawala ng malay at muntik nang sumuko ang pamilya nito. Ngunit muling nagising habang nakakonekta sa Heaven's Gate, ngunit kahit sinasabi ito ni Kim alam niyang kasinungalingan lamang yon, saad pa nito na napakaliit ng posibilidad, parang 1 sa 9 milyon, sabay tawa na pilit, sa loob-loob niya. Alam niyang ang mga taong desperado ay pilit hahanap ng kahit anong solusyon. Paglaon, nag-iba ang tono ng kanyang boses, nagpakita siya ng seryosong ekspresyon, marahang hinawakan ang kamay ng lalaki at sa kunwaring pag-aalala ay sinabi na imbes na walang gawin, hindi ba mas mabuting subukan kahit gaano kaliit ang tsansa, ngunit sa kaibuturan ng isip ni Kim patas na sila ni Catherine, dahil minsan na din siyang niloko nito. Kahit peke ang ipinapakita niyang malasakit, hindi niya namalayang napaniwala niya talaga ang lalaki sa tindi ng kanyang pagpapanggap. Tahimik itong tumitig sa kanya ng ilang sandali, animoy pinag-iisipan ang mga sinabi ng ating bida. Pagkatapos ay nagbago ang tagpo kinabukasan, sa loob ng laro, lumabas ang avatar ni Catherine ngunit tila wala itong ekspresyon, malamlam ang mga mata at walang anumang galaw ang katawan, tila isang manikang walang buhay. Nang makita ito ng ating bida ay napatigil siya, nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla at hindi makapaniwala sa nakita, pinayagan talaga ng chairman na mag-log in ang dalaga kahit wala itong malay.
Dahil dito, napaisip siya na sadyang desperado na talaga ang mga taong ito, ngunit habang unti-unting lumulubog sa kanya ang bigat ng sitwasyon, pumasok sa isip niya ang isang mas madilim na kaisipan. Kapag nalaman ng Semyong Group na nagsinungaling siya, siguradong mawawala siya ng walang bakas. Sinimulan niyang paikutan ng dalagang tahimik na nakatayo sa gitna ng lungsod, habang malalim na pinag-iisipan ang ideya ng pagbabalik ng malay ni Catherine sa pamamagitan ng laro ay isang malaking kalokohan. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay kailanman. Ngunit biglang gumuhit ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha, sa isip niya, kahit papaano ay maaalala siya bilang taong nagsikap iligtas ang babae. Dahil dito, tumalon siya sa ere na parang baliw sa gitna ng plaza habang sumisigaw sa sarili na kung ang malaking korporasyong yun ay gagawin ng lahat para mailigtas ang nag-iisang tagapagmana na tinalikuran na ng lahat. Tiyak na hindi nila kayang baliwalain ang isang taong katulad niya na sumubok iligtas ito. Matapos nito ay lubos na siyang nakalubog sa ilusyon na siya mismo ang bumuo. Sinabi niya na kung sakaling magising ang dalaga, jackpot, at kung hindi man, wala namang mawawala sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya sa dalaga at marahan niyang hinawakan ang baba nito at sa kunwaring seryosong tono ay bumulong na magpapanggap muna siyang sinusubukang iligtas ito. Tapos ay ginaya niya ang boses ng isang taong umiiyak at maladramatikong sinabi na dapat na silang maghanda sa pinakamasamang maaaring mangyari. Matapos ang palabas na iyon, niyakap niya ang sarili na parang baliw, umiikot sa paligid habang tumatawa ng malakas, sa isip niya, siya ba ay isang henyo o sadyang baliw lang? Nang medyo kumalma na siya, muli siyang tumingin sa dalaga at napaisip kailangan niyang isama ito kahit saan siya magpunta. Ngunit paano nga ba niya magagawa iyon kung hindi ito makalakad? Napatingin siya sa goblin at napabuntong hininga, biglang sumili ang ideya sa kanyang isipan na tila ba'y may naalala. Maya-maya, makikita ang avatar ni Catherine na matigas ang kilos habang nakasunod sa kanya, hinihila ng lubid na nakatali sa leeg nito na parang isang alipin, hawak ng goblin ang dulo ng lubid at nakangisi sa tuwa. Hindi nagtagal, napansin niya ang mga bulong ng mga tao sa paligid, umingay ang mga mamamayan at nagreaksyon ng paghuhusga kay Kim, sinabing pinahihila niya ang babaeng manlalaro at karumal-dumal ang ginagawa nito. Hindi makapaniwala ang ating bida sa nangyayari at nagulat siya sa tindi ng pagbatikos ng mga tao sa kanya. Kaya't mabilis siyang nagpaliwanag sa mga tao upang ipagtanggol ang sarili, pero nagpatuloy pa rin ang mga ito sa panlalait sa kanya. Sa huli, napuno ng takot ang isip ni Kim at nababalisa, naalala rin niya ang huling bayan kung saan ganito rin ang nangyari. At tila sinadya ng pagkakataon, ay may isang boses na sumigaw mula sa malayo. Nang marinig ito ng ating bida, agad siyang napalingon at muling lumitaw ang matandang lalaki, parang tagapagligtas na sumusulpot sa tamang oras, itinuro ng matanda ang papasok sa loob at nagmamadaling sinabi na wala ng oras para magpaliwanag, kailangan na nilang umalis agad. Ngunit hindi agad sumunod si Kim, nais niya munang marinig ang paliwanag ng matanda maliban na lang kung gusto nitong mamatay. Hindi nagtagal habang naglalakad sila sa makipot na daan, biglang huminto si Kim at tinitigan ng may pagdududa ang matandang kasama niya. Tinawag niya ito sa palayaw na Sengriol the Traitor, ngunit nilinaw ng matanda na trickster yon, saad pa niya ang ating bida pala ang nag-summon sa goblin na nakalaban nila dati. Hindi pinansin ng ating bida ang anumang salita ni Sengriol at diretsyong tinanong ang tunay nitong motibo sa pagtulong sa kanya. Bagamat inamin niyang may utang na loob siya sa tulong ng matanda, malinaw niyang ipinahayag na hindi pa rin niya ito pinagkakatiwalaan, pati na rin ang buong guild nito. Direkta niyang tinanong kung ano na naman ang binabalak ng Everton Guild. Bahagyang napailing si Sengriol habang nakasandal sa pader, halatang inis sa paratang, ipinaliwanag niyang nagtipon lamang ang kanilang guild para sa isang raid at hindi naman sila palaging magkakasama. Hindi na pinilit pa ni Kim ang usapan at agad na tinalikuran ang paksa, samantala, ang goblin na kanina pa humihila sa walang malay na dalaga ay nakatingin lamang sa dalawa. Tinanong ng ating bida ang matanda kung siya ba daw ang nagsisilbing scout ng Everton Guild, ipinahayag niyang nais niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa rehiyon dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kabisado ang lugar. Matapos pag-isipan ng hiling, iminungkahi ni Sengriol na lumipat muna sila sa ibang lugar bago siya magsimulang magpaliwanag. Nauna siyang maglakad, dumaan sa isang daan na may laser at sumenyas kay Kim na sumunod. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang system notification na nagsasabing player kill mode activated. Sa sumunod na sandali, nakatayo ang ating bida na duguan ang kamay habang ang matanda ay nakahandusay sa lupa.
sugatan at puno ng pasa ang katawan. Sa kabila ng kalagayan nito, sinimulan pa rin ni Sengriol ang pagpapaliwanag tungkol sa kaunting nalalaman niya sa Fjorndal region. Isiniwalat niyang ang mga boss raids sa lugar na ito ay hindi sumusunod sa karaniwang schedule na buwanan tulad sa lungsod ng Rave. Sa halip, kailangan munang matugunan ang ilang partikular na kondisyon bago ito magsimula. Pagkatapos ay tinanong niya si Kim tungkol sa labis nitong pagkahumaling sa mga dungeon, lalo na't palagi itong nagiging balisa kapag nadidelay ang pag-clear. Dahil sa tanong, pinagpawisan ng ating bida at pautalutal na sagot niya na tungkol lang yun sa pera. Dahil mas malalakas na dungeon ay mas mataas ang bayad, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi yun ang totoo, ginagamit niya lang ang bug upang kumita ng mas malaki. Sa kabila ng tensyon, nagawa pa ring magbigay ng payo ng matanda. Ipinaalala niyang may tamang pagkakasunod-sunod ang bawat yugto ng pag-unlad at pinaalalahanan ng ating bida na kakapasok pa lamang niya sa Fjorndal region. Iminungkahi ni Sengriol na magsimula muna si Kim sa Phoenix Market area, isang royal city kung saan maaaring simulan ang pangunahing questline ng laro at madalas puntahan ng mga high-level players. Nang marinig ito, biglang may naalala si Kim, napasigaw siya at napagtanto ang halaga ng main quest, dahil sa labis na kasabikan. Hinawakan niya ang matanda sa kwelyo at marahas na niyugyug ito, sabay sinisisi ang sarili kung bakit hindi niya agad naisip yun. Habang puno ng sigla, agad siyang tumalikod at idineklarang aalis na sila, sabay yaya sa goblin. Ngunit bigla niyang napansin na may mali, wala na ang dalaga, naguluhan siya at agad na napalingon sa goblin, nanlaki ang mga mata at napahinto sa pagkabigla, sa gitna ng pagkalito, desperado niyang tinanong kung nasaan na ang babae. Samantala sa isang eskinita, naroon ang dalaga, walang galaw, walang emosyon sa mga mata, parang isang manikang walang buhay. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang dalawang lalaki, kapwa may mapanlinlang ng ngiti habang pinagmamasdan siya. Isa sa kanila ang nagsabi na maganda ito at nagtanong kung bakit napasama ito sa grupo ni Kim na isang talunan, sabay mungkahi na baka mas mainam kung sila na lamang ang mag-alaga rito. Napansin naman ng isa pang lalaki ang mamahaling kagamitan ng dalaga at mapanuyang itinuro yon. Ang pinuno nila ay nagsabing malamang ay nag-login lamang ito na suot ang mahal na gamit at iniwan ang account ng walang bantay. Kaya't hindi man lang ito gumagalaw, ipinasa pa nito ang sisi sa dalaga at ginawang makatwiran ang ginagawa nila. Lumapit ang dalawa, halos tumulo ang laway sa kasab-ikan, nagpapanggap na tatawag ng mga gwardya para protektahan ito, ngunit malinaw ang masamang balak sa likod ng kanilang kilos. Samantala, binalot ng matinding takot ang ating bida habang mabilis na tumatakbo sa mga lansangan, desperadong hinahanap ang nawawalang dalaga, sunod-sunod ang takbo ng kanyang isip, puno ng kaba at pangamba. Alam niyang kung masaktan ito habang walang malay, hindi niya na maipapaliwanag pa ang nangyari. Habang tumatakbo, biglang nag-vibrate ang kanyang communication device. Pagtingin niya, isang video call galing yun sa lalaking nakasalamin. Ang unang salita ng lalaki sa kabilang linya ay puno ng pagdududa habang tinatanong kung ligtas pa ba ang dalaga. Habang hingal at pagod, pilit na sinagot ni Kim na oo, ligtas ito, ngunit halata sa boses ang kanyang pagkataranta. Hindi agad naniwala ang lalaki at mariing humiling ng patunay. Gusto nitong makita ang mukha ni Catherine. Dahil dito nagulat ang ating bida at agad na nagpalusot. Sinabi niyang ipadala muna ang pera bago niya ipakita. Ngunit agad din niyang binawi at nagdahilan na abala pa pala sila sa isang mahalagang bagay, subalit, ang bigat ng kanyang paghinga ay agad nagbunyag ng kanyang kasinungalingan. Napansin ito ng lalaki at tinanong kung bakit hingal na hingal siya, na tila ba may tinatakbuhan. Dahil dito, nainis si Kim at pasigaw na sinabi na ipapakita na lang niya ang dalaga mamaya. Hindi kumbinsido dito ang lalaki, kaya't muli itong nagtanong kung ano nga ba ang plano nitong ipakita. Ngunit bago pa ito makapagsalita ulit, ibinaba na ng ating bida ang tawag. Pagkatingin ng lalaki sa patid na linya, mariin siyang napamura at tinawag si Kim na walang kwentang hangal. Ang matandang lalaki na nakaupo sa tabi niya ay nanatiling kalmado at tila walang pakialam. Sinabihan niya itong pabayaan na lamang ang nangyari, na hindi naman ito ganun kakomplikado. Agad namang nagsorry ang lalaki at magalang na tinawag ang kasama bilang chairman. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang chairman ng Semyong Group, siya si Gimen Han. Tumango siya ng bahagya at tumingin sa lalaking nakasalamin. Pinaalalahanan ito ng isang mahalagang bagay, si Catherine ang nag-iisang tagapagmana ng buong Semyong Group. Kaya't ano ba ang magagawa ng isang katulad ni Kim para baguhin ang kanilang sitwasyon?
Ang lalaking nakasalamin na halatang balisa pa rin ay nagtanong kung bakit pinagkakatiwalaan ng chairman ang ating bida sa kaligtasan ng dalaga, kung totoo ngang posible ang paggaling nito sa loob ng laro. Hindi ba mas mainam na kung sila na mismo ang mag-asikaso nito? Ngunit nanatiling malamig at walang reaksyon ang chairman, tila buo ang loob sa desisyong ginawa niya. Ipinagkibit-balikat lamang nito ang ideya ng pagpapagamot, at malamig na sinabing wala na rin naman itong pag-asa. Dagdag pa niya, kung sakaling mamatay si Catherine, ano nga ba talaga ang magbabago? Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa pagkagulat sa malamig na tugon ng chairman. Nagpatuloy ang chairman sa pagsasalita, waring nagbabalik tanaw sa buhay ng dalaga. Ipinunto niyang si Catherine ay lumaki na tila bihag ng mga inaasahan ng kanilang angkan, walang pagkakataong makapili para sa sarili, ang tanging desisyon na malaya niyang ginawa ay ang pagpasok sa Heaven's Door. Sa virtual na mundong yun, natagpuan niya ang kalayaan na hindi niya kailanman naranasan sa totoong buhay. Para sa chairman, mas mabuti nang iyon ang maging huling tanawin ng dalaga, isang mundong si Catherine mismo ang pumili, kaysa ang malamig na kisame ng silid sa ospital. Samantala, sa loob ng laro, patuloy na tumatakbo si Kim sa malawak na lungsod, puno ng inis at pagkadismaya. Dahil labis ang pagiging makatotohanan ng laro, ang bawat hakbang ay lalong nagpapabigat at nagpapahirap sa kanyang pagtakbo. Maging ang pakiramdam ng pagkahapo habang tumatakbo ay napakalinaw na ginaya ng laro. Naiinis siya at minura ang laki ng lungsod. Iniisip kung paano niya mahahanap ang dalaga sa ganitong kalawak na lugar. Ngunit biglang sumiklab ang isang ideya sa kanyang isipan. Naalala niya ang isang kakaibang pangyayari sa dungeon nang minsan silang nagtalo ni Gion ay nakakuha siya ng Goblin Point na maaaring magbukas ng isang bagong skill. Nanlaki ang mga mata niya nang makita sa system ang bagong kakayahan. Nakasaad dito na ginagamit ang sariling HP upang maibalik ang HP ng goblin sa parehong porsyento. Ngunit nadismaya si Kim kung paano gumagana ito. Nagtataka niyang tanong, bakit niya naman kailangang gamutin ng isang goblin na hindi naman nasusugatan? Agad niyang inilipat ang listahan sa isa pang bagong kakayahan, at ito ang tumawag ng kanyang pansin, ang Goblin Toss. Sa simpleng paliwanag, pinapayagan nitong ihagis ang goblin sa nais nitong lokasyon. Ngumiti siya ng bahagya. Sa wakas, may kapaki-pakinabang din, nang walang pag-aalinlangan, agad niyang tinawag pabalik ang kanyang goblin. Matapos nito ay mabilis nitong ginamit ang bago niyang skill at malakas na inihagis ang goblin. Habang nasa ere ay kaagad nitong nakita ang lokasyon ni Catherine at mabilis itinuro ito sa ating bida. Nang makita ito ay kaagad itong pinuntahan ni Kim, habang dumidila na animoy isang aso ay malakas nitong sinabi na naroon siya para sunduin ang dalaga at iginiit na hindi na sila mapaghihiwalay kailanman. Agad siyang nakilala ng dalawang lalaki, sa mapanuyang tono, sinabi nilang siya nga ang pangit na lalaking nakasalubong nila kanina, sinabi rin ng mga ito na sila na daw ang bahala magpasaya sa dalaga. Dahil sa narinig, napuno ng galit ang mukha ng ating bida, mariin niyang sinigawan ang mga ito at ipinaliwanag na hindi niya ito itinali para samahan siya dahil sa ganoong bagay, at mariing tinanong kung sino ba talaga ang mga ito. Ipinakilala ng nila ang sarili bilang The Handsome Duo, ang mga lalaking nagliligtas daw ng kababaihan sa panganib, at matapos na mga itong magpakilala ay mabilis silang sumugod patungo sa ating bida. Nang marinig ito ay nagngalit sa galit si Kim, at ipinaliwanag niyang wala naman sa panganib ang babae. Bagkus mas mapanganib kung silang dalawa ang kasama nito, matapos lamang ang ilang sandali ay makikitang mabilis lamang na inasikaso ng goblin ang dalawang hangal, habang si Kim naman ay tuwang-tuwa sa nangyari, at habang tumatawa ay sinabi niyang bagay lamang ito sa kanila dahil sa pangmamaliit ng mga ito sa kanya. Hindi nagtagal nang dahil sa ingay na nangyari ay dumating ang isang gwardya at mabilis na hinarangan ang ating bida. Inakusahan si Kim na pumatay ng dalawang tao at nangidnap ng isang babae, kaya't hindi niya ito hahayaang basta na lamang umalis. Kaagad naman ipinaliwanag ni Kim na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan at ang dalawang hangal ang nagsimula nito. Alam niyang maaaring hindi siya paniwalaan ng gwardya, kaya't kailangan niyang makaisip ng ibang paraan, dahil kung huhulihin siya nito, malamang ay masasayang ang oras niya sa bilangguan. Hindi nagtagal, habang abala ang ating bida sa pag-iisip ng kanyang gagawin ay biglang dumating ang tusong si Sengriol. Dahil dito napatigil ang tensyon at nakuha ng matanda ang atensyon ng gwardya, nagtataka naman tanong ni Kim kung ano ang ginagawa ng matanda sa naturang lugar. Ipinaliwanag nito na hindi niya maaring patayin ang NPC guard,
dahil kapag ginawa niya yun hahabulin siya ng walang tigil ng mga NPC sa buong laro at hindi na siya titigilan ng mga ito, kaya't ipaubaya niya na ang lahat sa kanya. Pagkatapos nito ay humarap ito sa gwardya at nagpasalamat sa serbisyo nito para sa pagpapanatili ng katahimikan sa lungsod, ngunit hindi kumbinsido ang gwardya sa mga papuri ng matanda at tinanong ito kung ano ang hawak nito sa kanyang likuran. Hindi naman tumugon si Seng Riol, sa halip ay naglabas ito ng isang supot ng ginto at iniabot sa gwardya. Sa ganitong paraan ay mapapabuti nito ang kanilang ugnayan at tinatawag ito bilang NPC gifting. Sinabi ng tusong matanda na umaasa siyang matatapos ang gulo sa mapayapang paraan. Ngunit hindi ito nagustuhan ng gwardya, kaya't kaagad niyang hinablat ang kwelyo ng matanda at kinaladkad ito patungo sa kulungan. Ang dapat sana'y magpataas ng tiwala ng gwardya kay Seng Riol ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto, bumagsak ang kanyang reputasyon at nakagawa rin ito ng isang krimen. Dahil sa nangyari ay hindi makapaniwala ang ating bida, naisip niyang sa kabila ng lahat ng nangyari ay tila nailigtas siya ng tusong matanda sa kapahamakan, at duda siya kung masama ba talaga ang ugali nito. Pagkalipas ng ilang oras, makikita na ang ating bida na nakatayo sa harap ng gate ng Grand Palace. Nakikipagtalo ito sa gwardya dahil hindi siya pinapapasok nito, pilit niyang ipinapaliwanag sa bantay na kailangan niyang makapasok sa loob upang gumawa ng mga quest. Habang nangyayari ito ay isang kalmadong tinig ang biglang sumabat mula sa gilid, isang lalaking may blonde na buhok ang nakasandal sa pader at marahang sinabi na walang saysay ang ginagawa ng ating bida, dahil sa ngayon ay hindi pa magbubukas ang pintuang yun. Nagpakilala ang lalaki bilang Shin, at napansin din ng ating bida ang lumulutang na icon sa ibabaw ng ulo nito, tanda na maaari magbigay ito ng isang quest. Sinabi ni Shin sa ating bida na mukhang bago lamang ito sa kanilang lugar, dahil tila wala itong ideya kung kailan magbubukas ang gate at sa ginagawa nitong pangungulit sa gwardya. Saad pa nito na gusto niya ang mata ni Kim, dahil makikita dito ang isang mata ng tunay na adventurer, na hindi naman kapanipaniwala. Pagkatapos nito, itinuro niya si Kim at sinabing nakapagdesisyon na siya na hingin ang tulong ng ating bida patungkol sa Lost Ruin. Isa itong main quest, at kailangan niya patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagkuha sa Golem Core, at may gantimpala itong 250 gold kung sakaling matapos ang misyon. Hindi nagtagal ay dumating na si Kim sa loob ng dungeon na tinatawag na Lost Ruins. Napagtanto ng ating bida kung gaano kadelikado ang kanyang misyon, lalo't kasama niya pa si Catherine, alam niyang hindi niya ito maaaring iwan kaya pinag-isipan niyang mabuti ang susunod na hakbang, naisip niyang kung mag-isa lamang siya ay madali lang tumawid dahil maxed out na ang agility niya. Ngunit ngayon kailangan niyang siguraduhin makatawid sila ng dalaga nang hindi ito nagagalusan. Hindi nagtagal ay may naisip na siyang plano at agad na kinuha ang atensyon ng dalawa. Niliwanag ni Kim kay Catherine na bagamat hindi niya ito gusto ay hindi niya pa rin hahayaang masaktan nito. Sinabi naman ni Kim sa goblin na hawakan nito maigi ang tali ng dalaga, dahil gagamitin niya ang assemble matapos niya makatawid. Matapos nito ay huminga ng malalim si Kim at naghanda, buong lakas niyang tinalon ang nagngangalit na lava, at matagumpay siyang lumapag sa kabilang panig. Mula roon sumigaw siya sa goblin at inactivate ang assemble na agad naman tinugunan ng goblin. Bagamat nakarating ng ligtas ang goblin sa kabilang panig ay naiwan pa rin si Catherine sa kabila. Nang makita ito ay napagtanto ni Kim na sa goblin lamang tanging gumagana ang assemble. Dahil sa pagkakahila ng tali ay naligay sa panganib si Catherine at mahuhulog na ito sa mainit na lava. Nang makita ito ay halos mapasigaw na ang ating bida at inutos sa goblin na gumawa ng paraan. Kaagad itong sinunod ng hangal niyang alaga subalit halos tumama na ang babae sa umiikot na bagay sa itaas ng dungeon, halos hindi makatingin si Kim sa nangyayari, dahil kapag nasaktan ang dalaga ay siguradong mananagot siya sa pamilya nito. Sa kabutihang palad ay matagumpay na naitawid ng goblin si Catherine, kahit hindi naging maganda ang pagbagsak nito, sumigaw ng malakas si Kim at sinabing gumising na ito at hindi maaaring mamatay ang dalaga sa kanyang pangangalaga. Dahil siguradong mananagot siya kapag may nangyari dito. Wala namang kahit anong reaksyon ng babae at nanatili lang itong walang emosyon kahit muntik na malagay sa panganib ang kanyang buhay. Mula dito ay bumalik sa alaala ni Catherine ang alaala nila ng kanyang ama. Habang may hawak na matigas na bakal ay pinagagalitan nito si Catherine dahil sa hindi nito pagsunod sa kanya. Ang dalaga ay halos magmakaawa na sa kanyang ama na patawarin na siya nito at huwag na siya nito saktan.
Habang ginugulpi ay nagsusumamo siyang humingi ng tulong sa kanyang ina na nooy kasalukuyan pinapanood lamang ang nangyayari. Subalit sa halip na tulungan siya ay tumalikod lamang ito at umalis na parang walang nakita. Sa malamig na tono ay sinabi ng kanyang ama na si Catherine lamang ang tanging mantsa sa kanyang buhay. Matapos nito ay bumalik ang panel sa kasalukuyan at ginigising pa rin ang ating bida si Catherine, at hindi na niya alam ang dapat niyang gawin. Ngunit sa kabila ng kinasasadlakang sitwasyon ay naisipan ni Kim na halikan ang babae. Sinubukan niyang itanim sa kanyang isip na ginagawa lamang niya ito upang bigyan ito ng CPR at hindi ang isang malisyosong halik, ngunit alam naman natin na kabaliktaran ang totoo. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang unang kakilakilabot na halik ay biglang tumawag ang lalaking nakasalamin at lumitaw ito sa kanyang harapan. Sarkastikong sinabi ng lalaki kung ito ba ang tinutukoy ng ating bida na nais nitong ipakita sa kanya. Nataranta naman si Kim sa pagsulpot ng lalaki kaya't nagmamadali itong sumagot na ayos lamang si Catherine at wala dapat itong ipag-alala. Sinabi ng lalaki na alam niyang ayos lamang ang dalaga, dahil palagi itong minomonitor ng kanilang medical staff, at bukod dito ay nag-log din lamang siya dahil may kailangan siyang asikasuhin patungkol sa kanyang trabaho. Dagdag pa niya sa ating bida na ang kalidad ng armor na suot ni Catherine ay isang rare item. Tinatawag itong White Spider's Mage Robe na maituturing na best item para sa pagdepensa at malabo itong makatanggap ng malubhang pinsala. Ipinaliwanag ng lalaki na ang tanging rason lamang ng kanyang pagtawag ay upang siguraduhin wala itong ginagawang kabulastugan kay Catherine habang wala itong malay. Ngunit bago pa man matapos ng lalaki ang kanyang mga nais sabihin ay mabilis na pinutol ng ating bida ang tawag na labis niyang kinainis. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa ating bida at batid sa kanyang mukha na tila wala itong gagawing maganda. Hindi nagtagal ay walang habas na nilang pinasok ang dungeon at wala na silang pakialam kung maraming trap sa loob, sapagkat hindi na niya kailangan papangalagaan si Catherine dahil sa matibay nitong suot na armor. Maliban sa ginawa nila itong sasakyan, ginawa din nila itong pang-trigger sa mga trap na nakakalat sa dungeon. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa boss ng dungeon na golem, habang kaharap ang golem ay walang awang inihambalos ni Kim si Catherine sa halimaw na animoy isang sandata, ngunit mabilis lamang itong inampas ng golem dahilan upang tumalsik ang dalaga. Dahil sa kawalang hiyaan na ginawa ng ating bida ay nakatanggap siya ng isang goblin point, ngunit hindi niya ito alintana sa halip ay galit itong napasigaw dahil sa ginawa ng golem sa kanyang laruan na si Catherine. Kaya't kaagad niyang ipinag-utos sa kanyang goblin na tapusin na ang halimaw na mabilis naman itong sinunod, at sa isang atake lamang ay napabagsak nito ang golem. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay muling nabuo ang katawan ng halimaw, at hindi katulad kanina ay mas lalo itong lumaki na labis ikinagulat ng ating bida. Kaya't muli niyang inutusan ang goblin na atakihin ito, na kaagad naman itong sinunod. Ngunit muli lamang nabuo ang nabasag na katawan ng halimaw at umabot na ito sa stage 3, matapos mabuo ang katawan nito ay kaagad itong nagpakawala ng isang malakas na suntok patungo kay Kim. Nang makita ang papalapit na kamao ng golem ay kaagad na ginamit ng ating bida ang assemble, at inutos sa goblin na huwag nitong atakihin ang halimaw sa halip ay harangan na lang nito ang atake. Ngunit laking gulat ng ating bida nang saluhin ng goblin ang kamao ng golem sa halip na harangan nito. Kaya't buong-buo nitong sinalo ang atake ng halimaw na naging dahilan ng malakas na pagsabog, dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay napatakbo si Kim nang wala sa oras, at naisip niyang kailangan niya siguro patamaan ang core ng golem upang hindi na ulit ito mabuhay. Subalit wala siyang kakayahan upang mahanap ito, at kung sakaling patuloy niyang wasakin ang halimaw ay baka patuloy lang din ito lumakas hanggang sa umabot sa puntong hindi na nila ito kayang talunin. Habang abala ang ating bida sa pagtakbo ay makikita si Catherine na nanatili pa rin walang emosyon at tahimik pa rin nakaupo sa kabila ng kaguluhan, subalit ilang sandali lamang ay biglang lumipat ang atensyon ng golem sa kanya at aatakihin na siya nito, kaya't biglang bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya sa hidden dungeon, dahil dito ay muling bumalik ang ulirat ng dalaga dahil sa trauma na natamo niya mula sa Geiger, at napasigaw siya ng malakas habang umaagos ang luha. Sa sobrang lakas ng atake ng golem ay nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog, nang makita ito ni Kim ay labis siyang nabahala, kinumbinsi niya ang sarili na sana'y totoo ang sinabi ng lalaking nakasalamin na hindi basta-basta mapipinsala si Catherine dahil sa suot nitong armor. Ngunit tila hindi pa kontento ang halimaw sa isang suntok, at muli itong nagpakawala ng kaliwat kanang suntok,
dahilan upang lalong mabalisa ang ating bida. Ngunit mula sa likuran ni Kim ay lumabas si Catherine at tak-ang-taka ito kung ano ang nangyayari. Nang makita ito ay nagulat naman ang ating bida at napagtanto niyang bumalik na sa sarili ang dalaga. Nagtatakang tanong ni Kim dito na kung paano ito nakatakas sa golem. Sinabi ni Catherine na natural lamang sa isang magician na mayroong emergency skill na escape, ngunit sa ngayon ay hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang nangyayari at ano ang ginagawa nila dito. Naunawaan naman agad ni Kim na tila nawala ang memorya ni Catherine, dahil hindi siya nito nakikilala at hindi nito alam ang mga kabulastugang ginawa niya dito. Matapos nito ay napangiti na parang aso ang ating bida habang iniisip na yayaman na siya dahil iniligtas niya ang buhay ng nag-iisang tagapagmana ng Semyong Group. Kaya't kaagad niyang ipinaliwanag kay Catherine ang sitwasyon, sinabi niya na nakoma ito matapos pumasok sa loob ng isang hidden dungeon, at sa ngayon ay ipinagkatiwala ng kanyang ama sa kanya ang pag-aalaga dito. Ngunit bago pa man matapos ni Kim ang kanyang sinasabi ay bigla siyang inatake ng golem, na nagresulta sa kanyang pagtalsik, at direktang tumama sa pader. Galit na galit nitong sinabi kay Catherine na bakit hindi man lang siya nito sinabihan na malapit na sa kanila ang halimaw, subalit hindi na siya pinansin ng dalaga at mabilis itong tumakbo habang umiiyak at humihingi ng tulong. Maging ang tunay niyang katawan ay napahingi na rin ng tulong at nagsisisigaw dahil sa sobrang takot. Kaagad na naalarma ang lalaking nakasalamin at tinanong niya ang doktor kung may malay na ba ang babae. Kinumpirma naman ito ng doktor subalit sa ngayon ay nasa masalimuot itong sitwasyon sa loob ng laro kaya ito nagkakaganito. Nang marinig ito ay nagngalit sa galit ang lalaki, napatanong siya sa kanyang sarili kung anong pinaggagawa ng ating bida kay Catherine. Sa ngayon ay wala silang magagawa sa nararamdamang takot ng dalaga, dahil hindi nila maaaring sapilitan itong i-logged out sa laro, dahil habang nakakaranas ang isang player ng sakit o takot sa loob ng laro ay pwedeng makaapekto ito sa tunay nitong katawan kapag ginawa nila ito, kaya't napagpasyahan niyang mag-login na lamang upang tignan kung ano ba talaga ang nangyayari.